isang kakaibang lalaki ang nag-enroll sa isang high school. Unang araw niya pa lang, nabihag niya na lahat ng estudyante sa eskwelahan. Napaka-elegante ng lalaking to kahit sa paglilinis, sa pagkain at kahit nakatayo lang siya. Napaka-stylish. Si bro ay hindi lang cool, hindi lang siya cooler, siya ang coolest na nilalang. Siya si Sakamoto. Syempre meron din mga naiinggit kaya yung mga bully na to naglagay ng eraser sa pinto para pagbukas mahuhulog kay Sakamoto. Hey, good morning. Ang galing. Hindi nagtagumpay yung tatlo kaya bumawi pa sila ulit. Binasaan nila siya sa CR. Mukhang tama si Kuya Kim sa panahon ngayon ah. Pagbalik niya sa klase biglang nawala yung lamesa niya. Sakamoto, tabi ka sa akin. Hindi, dito ka na lang umupo. Sakamoto, ako na lang upuan mo. Binuksan niya yung bintana tapos dun siya umupo. Sir, pwede niyo na simulan yung klase. Tapos yung mga bully niya parang sakit sa ulo nitong taon to. Kaya inutusan ng mga bully si Yoshinobu na papuntahin si Sakamoto sa science room. Hinila siya sa loob, tinali ng mga bully, tapos pinicturan. Yeah, may pamalit na akong picture sa dami account ko. Pero maya maya di nila namalayan na meron na palang malaking apoy. Pero itong bully na to, imbis na patayin niya, pinalaki niya lang lalo. Tara mga pre, alis na tayo. Shit, nakalak. Sobrang laki na nung apoy. Sa sobrang elegante nitong lalaking to kahit yung apoy ni Riz niya. Nag-sidestep siya doon ng paulit-ulit. Pre, mukhang effective, tulungan natin. Nag-sidestep silang lahat sa apoy. Ano, Sakamoto, pagod ka na ba? Bigla silang nahuli ng teacher na sumasayaw sa harap ng apoy na parang katutubo. Naligtas silang lahat dahil dun sa ingay na pinaggagawa nila. Tapos sa sobrang cool neto ni Sakamoto, pinagtakpan niya yung pinaggagawa ng bully niya. Tapos sinabi niya na aksidente lang yun nangyari. Pero meron pang naiinggit sa kanya sa klase. Itong blondie na to. Akin na upuan mo. Dinedefy ni bro yung gravity, nakadi-4 pa siya. Kahit sa bato ang bola, hindi siya matamaan. Kainis naman, nailagan niya bola ko. Tanga, do not use nga nakalagay. So refreshing. Binubuli na naman si Yoshinobu tapos kinuha yung pera niya. Tulungan mo ko, Sakamoto. Sige, sasamahan kita. Magtrabaho sa McDo. Damn, sa sobrang ganda ng service niya pinagpipilaan siya ng mga babae, pati nanay. Speaking of nanay, itong nanay ni Yoshinobu ay in love kay Sakamoto. Nung tutulungan si Yoshinobu mag-review, nagpakilala si Sakamoto sa nanay niya, tapos nagbigay ng shell collection. At yun yung araw na na-inlove sa kanya yung nanay ni Yoshinobu. Nilutuan si Sakamoto ng buong manok sa harap mismo ng asawa niya. Kaya ever since nagtatago si Sakamoto baka masira yung pamilya nila. Pero nung isang araw naiwan ni Yoshinobu yung gamit niya sa school tapos naiwan si Sakamoto. Nalaman nung nanay kaya hinanap siya. Sakamoto, nandyan ka ba? Naging Spider-Man si bro. Sakamoto? 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 Sakamoto! Wala na. Iniwan niya na ako. Sakamoto! Kaya nag-decide si bro na pumasok sa loob ng TV. Si Sakamoto din ay kayang mag-drawing. Akala nung babae mukha daw siyang orangutan pero nung binaliktad, damn, isa daw siyang angel. Kaya nainggit yung mga kaklase niya. Ngayon, isa naman sa mga babaeng nagkakagusto sa kanya, yung class rep. Kinukuhanan niya si Sakamoto ng litrato pero napansin niya may kakaiba. May multo! Sinubukan niyang warningan si Sakamoto pero biglang gumalaw yung cart ng mag-isa tapos sinakyan niya lang. What? Nagsusumo sila ng mga kaibigan niya gamit puwet. Sobrang sexy, picturean ko to. Yat! Hala, andito na naman yung multo. Sinabi ni class rep kay Sakamoto na mukhang nagkaagusto sa kanya yung multo. Kaya iniskan ni Sakamoto yung mukha niya tapos nagbigay ng mensahe. Salamat sa pag-admire sa akin, Shoti. Grabe si Sakamoto pati yung multo ni Riz niya.
Pero di pa tapos tong nanay ni Yoshinobu. Kinuha niya yung uniforme nung anak niyang may sakit. Tapos pumasok sa school. Tapos nagpanggap na anak niya para lang makita si Sakamoto. Sobra na yung pagiging uhaw nitong babaeng to. Kawawa yung pamilya niya. Ngayon may dalawang lalaki dito. Niyaya nila si Sakamoto makipag-meet up sa mga babae kasi kulang sila ng isa sa karaoke bar. Di nila masyado nagugustuhan si Sakamoto pero nung nagtanong yung mga babae about sa mga karir na kukunin nila, ako balang araw gagawa ko ng sarili kong business. Swerte mo naman bro kasi ako sa tatay kong business kukunin ko eh. Dentistry. Wow! Ikaw Sakamoto, ano kukunin mo pag graduate mo? Sa NASA ako magtatrabaho. Kasi hindi na tayo magtatagal sa mundo after 1,000 years. Kaya gagawin ko yung makakaya ko para makahanap ako ng planetang malilipatan natin. Naging interesado lalo yung mga babae sa kanya. Kaya yung ibang lalaki sinubukan alisin yung atensyon sa kanya. Naglabas yung isa ng hippopotamus na nangangagat. Yung challenge na kung sino yung makagat mag-open up ng damdamin nila. Lahat sila sumubok pero si Sakamoto yung kinagat. Tapos kinomfort niya yung hippo. Okay lang yan. Tapos yung hippo yung nag-open up. Lahat na lang ng bagay nire-risk ng bida natin kahit yung tatlong babae siya na yung target. Sige, kakanta na lang ako. Oh damn. Pero nag-saxophone si Sakamoto gamit lang braso. Binifan ka? Oh, hello there, misteryoso. Kahit sa pagkanta, pinili niya yung pang-orchestral. Tapos dinumog siya ng mga babae sa labas. Grabe, walang makapigil sa lalaking to. Ngayon dumating na yung araw ng graduation nila. Tapos siya yung piniling magsalita. Kinuha niya yung matagal na ng sampid na volleyball dun sa stadium. Tapos yun yung inalay niya sa mga estudyante. Pero biglang dumating yung bully na may baseball bat. Pinaghahampas niya si Sakamoto hanggang sa nahulog sa second floor. Hinahampas niya si Sakamoto pero hindi pa din bumibitaw kahit kita na yung puwet niya. Ang mahalas kasi hindi siya nakaharap. Mating na yung araw na nagpaalam si Sakamoto dahil kinuha na siya ng NASA para mag-aral sa pagiging astronaut sa ibang bansa. Bilang paalam, lahat sila naghanda ng pie para batuhin siya pero walang natama. Pero bago siya umalis, siya na mismo ang naglagay ng pie sa mukha niya. The end. Ngayon magsha-shoutout ako dun sa mga nag-comment sa video na aso ko. Shoutout kay Digital Blitz. Ay, Beats pala, sorry. Shoutout kay Killer Smile. Shoutout kay Prince Francia. And shoutout kay Saspers G. Like and subscribe to my channel. Kung gusto niyo na ma-shoutout sa next video ko, comment down below kung anong pinakamagandang part na nagustuhan nyo. And then pa-shoutout ko yung milkshake ang pogi mo kahit di ko pa nakikita yung mukha mo. Oh my god, joke lang. So yun lang, milkshake ko out.